walang politiko sa Pilipinas na mayaman per se. Ibig sabihin, pinanganak sila ng mayaman. Hindi, kaya yumaman yan dahil nagnakaw yung mga putang inang yan. That's the truth. Sorry ha, kung nagmumura ako ngayon. Pero kasi katotohanan eh. That's the truth eh. Ninanakawan tayo. Ha? Mga kababayan, ninanakawan ng bawat isa sa atin. Tapos, pinanunood lang natin. Bakit? Kasi ayokong mahuli sila. Pag nahuli sila, magkakaroon ng yung kalaban ko makikinabang. So, papanuorin ko na lang sila. Dahil makikinabang yung kalaban ko pag sinumbong ko sila o pagka pinangalanan ko sila. So, anong tawag sa inyo? Kayo ang pinakakurap, mga animal kayo. Dahil pinababayaan ninyo. Ayaw ninyong pangalanan na tumbukin kung sino talaga. Puro kayo, kulang na yan. Mga kulangot. Yung mga Gen Z naman nakikisali. Na high blood ako Ang dami kong nakaping nainom Kasi yung mga Gen Z nakikisali, kulong na yan. Sino nga ikukulong? BP Sara Duterte. Ang inang yan, hindi nga siya presidente. Hindi naman siya ang pumirma, pero siya pinakukulong nyo. Bakit? Bakit? Alam mo kung bakit, mga kababayan? Lalampasuhin niya kasi si Leni Robredo at lalampasuhin niya yung Ontiveros nyo. Kaya gusto ninyong matanggal sa posisyon at ma-disqualify. Yan ang katotohanan. Correct, di ba? Kaya nga nananawagan na si Trillanes na magsama-sama nga raw yung mga Pinkiyawa, mga Dilawang Tae, yung mga sympathizer ng NPA, pati yung mga tang loyalista. So, kailangan nila mag-unite. Kasi kung hindi lang gagawin yon, mas makikita yung difference ng makukuwang boto ni BP Sara compare dun sa mga kandidato ng administrasyon, kandidato nitong mga sympathizer ng NPA, mga Pinkiyawa. So makikita doon na walang nagtitiwala sa kanila. Kaya nga, lahat ginagawa nila yung mga Gen Z. Hindi naman nila naiintindihan talaga yung politika pa eh. Sa kanila lahat yan, biro at laro lang. Katotohanan, mamatay kayo dyan dahil alam nyo namang hindi talaga makakaporma yung mga bata ninyo. Kayong Gen Z, mga pinklawan. Sana kung pink ang mga utong nyo. Ay, sorry. Peace. Sorry naman. Kasi nagpapatugtog ako kanina nung yung hip-hop na may word na kaya tuloy ayoko na. Sorry. Doon na tayo sa Banat by 360. Doon mabait ako doon. Hindi, totoo naman itong mga Gen Z, pinklawan. Gusto nila si Leni Robredo, hindi naman nila alam nangyayari. Hindi, may nakausap akong Gen Z. Totoo to. Tinanong ko, ito mga tanungan ko sa kanila. Makinig kayo mabuti. Tinanong ko sa kanila. Sabi ko, kayo, gusto nyo ba si Duterte? O si Marcos? Sabi, hindi. Gusto namin si Leni Robredo. Oh, okay. Sabi ko, sige, ganito. Si Marcos gusto nyo? Ay, hindi. Ayaw namin yan. Hindi namin gusto yan. Sabi nung isang pinglawan. Bakit tayo nyo si Duterte? Tinanong ko, ba't tayo nyo si Duterte? Kasi merong siyang pinabasa sa akin yung tinuturo daw sa eskwelahan. Sa eskwelahan niya, tinuturo to Ang gulo daw magsalita ni PRRD. Yung interview niya during the pandemic. Sabi ko, okay. Aside from magulo siya magsalita, ano pa? Mamamatay tao siya Sino pinatay niya? Tinanong ko talaga sino ba pinatay ni Duterte? Basta yung mga adik, mga ganyan. Tsaka yung mga nadadamay yung mga bata. Sabi ko, nadadamay yung mga bata? Sino ba yung mga bata na yun? Matitinong bata ba yun? Hindi. Pero nadadamay sila. Sabi ko, alam nyo ba kung paano nagkakaroon ng kalakaran ng droga sa Pilipinas? Mga Gen Z ito mga 18, 17, 19. Sabi nila, hindi. Sabi ko, alam nyo ba yung runner? Ano yung runner?
Alam nyo ba yung pusher? Alam namin yan. Drug lord, alam namin yan. Protector. Ano yung protector? So wala pala kayo alam sa kalakaran na nangyayari sa Pilipinas. Sabi, paliwanag mo nga. Sabi ko, paliwanag daw sabi ko, papaliwanag. Sige, papaliwanag. Ganito yan. May drug lord. Yan yung pinaka nasa ibabaw. Yan ang talagang pinaka pinuno ng nagbebenta ng droga. Tapos meron siyang mga pusher. Okay? So yung mga pusher niya na nasa baba, yung may mga hawak-hawak, yung pusher, meron sila mga protector. Sino yung mga protector? Minsan, pulis yun. Okay? Hindi naman lagi, Minsan, pulis yun o di kaya any uniform personnel. Ibig sabihin nyo, yung mga may authority, in authority. Okay. Yung pala yung mga protector. At yung mga runner, yung mga bata. Bakit mga bata? Sabi niya, bakit mga bata? Sabi ko, tanga ka kasi. Bata, kasi nga, yung mga bata na yun, absuelto sila pag nahuli sila. Ano yung sabihin na runner? Iaabot ka na. Halimbawa, aabot sa'yo itong tubig. May bumili sa'yo. Abot mo itong tubig na ito doon sa kabilang unit. Siyempre, sino na yung nasa public? Yung runner. Pag abot niya ngayon doon, may kita yun, bata na yun. Magkano lang bigayan doon? 200, 100. Totoo, walang biro to. Sa Shabu. Meron ako kasing kilalang dating ganyan na nahuli na Tapos, sabi niya, ganun ba? Bakit bata? Sabi niya. Kasi nga, absuelto sila. Pag nahuli sila, kukunin na sila, tapos DSWD na. Wala namang sapat na juvenile tayo sa Pilipinas. Makakalaya di sila. Ganun pala yun. Sabi ko, hindi nyo alam? Hindi. Ngayon, nung dumating si Duterte, sinabi niya, papatayin ko kayo. So, ang daming sumuko. Pati yung mga bata, nakita nyo yun, di ba? Sabi niya, nakita namin yung mga sumuko. Yung mga sumuko na yan, ituturo nila kayo kung sino yung protector nila. Sino ba protector nila? Mga polis. So, ituturo nila yun. Sabi ko, pagtuturo nila yun, di ba? Anong gagawin ng pulis? Uunahan na nila. Bago pa sila maituro nitong mga runner nila, uunahan na nila, papatay na nila. Ngayon, tanong. Sige nga. Tanong ko lang sa inyo. Sino ang pumatay? Si Duterte o yung mga pusher na pulis? O yung mga protector na pulis? O not pusher. Mga protector na pulis. Yung mga protector na pulis. Ba't sinisisi nyo si Duterte? Kasi tinotolerate niya. Tinotolerate niya? Bakit si Kian? Yung mga pulis doon. Pakulong Pinalaya ba ni Duterte? Inimpluwensya niya ba yung korte? Remember, nasimulang makasuhan to nung panahon ni Duterte, na inimpluwensya ba niya? Alam niyo ba kung ilang pulis ang nakulong dahil sa ganyang kagaguhan, mga ninja cops? Tapos pinakita ko yung video na pinagagalitan niya yung mga ninja ka. Ganun pala yun, sabi ko. Hindi mo alam, pero Lenny Robredo ka. Kasi sabi sa school Ganyan yung po sila katanga. Anong ibig ko lamang po sabihin? Which is nagsisimula talaga minsan sa eskwelahan. Yung karamihan tinuturo talaga yan. Hindi nga natin maintindihan bakit yung mga teacher nakikisali sa mga ganyan. I mean, usually, ino-open ng mga teacher yung ganyang usapin na alam nyo naman hindi mo alam kung sinasadya ba nila talaga o talaga na-impluwensya na yung ibang teacher na mga makakaliwa na pinasama ng todo yung imahe ni Pangulong Duterte at ang ginagawa nilang santo ngayon ito si Lenny Robredo. Mang po sabihin nito mga kababayan, hindi ko rin alam. Ba't tayo napunta dito sa usapan na ito? Hindi, ang ibig ko lang sabihin ito, ganyan po kasi ang nangyayari sa bayan natin. Marami mga nalolokong kabataan na Gen Z, hindi nila alam ito. Basta lang sila nakikisali doon sa ikulong na yan, mga kulangot. Hindi pinapaliwanag sa kanila. Ngayon nga, hindi nga nila alam kung bakit dapat ang mawala sa pwesto ay yung mastermind. Hindi yung kung sino-sino ituturo. Ngayon, everything points to Romualdez according to the Minority Report.
At yun din naman na sinasabi nung ilan, except tong si Bernardo. Si Bernardo ang sumalo at nagturo ng iba. The rest, may link kay Romualdez. Sino? Diskaya, si Gutesa. Pero ano ginawa ni Lacson?